Alam niyo ba na after ng release ng Xiaomi dito sa 14T at 14T Pro, kinabukasan, nagpadala sila ng software update. So titingnan natin kung ano naging epekto ng update na yon dito sa phone na to, kung gumanda ba yung performance, yung battery life, at magbibigay na rin ako ng mas madaming mga sample photos, videos, at itetest natin yung phone na to sa emulator mamaya sa gaming test. So, samahan nyo ako. Okay, so recap muna tayo guys ng updated pricing nitong Xiaomi 14T. Itong 512GB na pinag-uusapan natin ngayon ay 27,999 pesos. So ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba if ever na gusto nyo i-check yung updated pricing nitong Xiaomi 14T. Pati na rin yung mga available colorways, nandyan yung link sa description box sa baba. Okay, so una nating pag-usapan ay yung sinasabi ko kaninang software update. Pakita ko sa inyo yung screenshot. Okay, ito yung screenshot ng update. So makikita nyo dito sa date ng ating screenshot, September 27 ko na-receive. So wala naman masyadong sinabi na mga information tungkol sa update na to maliban doon sa security patch. Pero kung titingnan niyo yung size ng kanyang update, almost 1GB na, 700 MB guys. So malamang sa malamang madaming bug fixes na kasama yung update na to. At dahil malaki-laki yung software update na to, minabuti ko guys na ulitin yung PC mark or yung battery test natin para makita natin kung nag-improve ba yung kanyang battery performance. Ito guys, sinukuha nating SOT sa PC mark after nung software update. 12 hours and 50 minutes. And again, ito yung ating setting, 50% brightness, naka-auto yung ating refresh rate, at naka-off yung ating memory extension. Wala masyadong nagbago. Actually, medyo buwaba pa ng kaunti kasi 12 hours and 54 minutes yung nakuha nating SOT dun sa ating unboxing at first impressions or bago yung update na pinakita ko sa inyo kanina. So, less than 4 minutes yung nakuha natin. Almost the same pa rin kasi 12 hours, 50 minutes. So, wala tayong ma-expect na improvement pagdating sa battery performance. Okay, so recap lang guys sa kanyang performance. So, naka Android 14 na tayo out of the box. At after an update, naka HyperOS 1.0.10 na tayo. Dun sa unboxing at first impressions, naka 1.0.4 tayo. Dimensity 8300 Ultra, 5G yung ating chipset, LPDDR5X yung ating RAM, at UFS 4.0 yung ating storage type. So, marami sa inyo yung malulungkot dito guys kasi inulit ko yung Antutu. Actually, 2 beses ko inulit kasi ang layo ng difference niya dun sa previous Antutu score na nakuha natin before itong update na to. Pakita ko sa inyo. Okay, ito guys yung latest na Antutu score natin. 1,055,598 na lang. Dun sa unboxing at first impressions natin, nasa 1.3 million yung ating score. So, malamang sa malamang, merong nagbago sa kanyang performance, nagbago din yung version ng ating Antutu. Pero para sa akin, medyo off na ang laki talaga nung difference ng score after ng software update. Kung meron man tayong makikita sana na changes, mga 1.2 million pa rin, mga ganun. Pero 300,000 mahigit yung nabawas na score dito sa Antutu after nung update. Pero pagdating sa real life usage guys, hindi naman natin mapapansin na ang laki nung nagbago. Pero ayun lang, medyo nakaka-bother lang na ang laki ng ibinaba sa Antutu score. So ngayon, itry natin siya sa PPSSPP na emulator at tingnan natin kung kakayanin niya yung sagad na setting. Okay, so yung gamit pa rin nating controller ngayon guys ay itong GameShark. Lalagay ko ulit itong link dyan sa description box sa baba if ever na gusto nyo itong controller na to. Kasi itong controller na to, hindi na kailangan ng additional battery. Hindi natin siya kailangan i-charge, hindi natin siya kailangan i-connect sa Bluetooth. So, kailangan lang natin siyang i-connect via USB-C or sa charging port ng ating phone. At yun na, connected na siya. So, napakaganda rin ng grip niya guys. Mag-enjoy kayo. Complete din yung mga buttons niya. Okay, so dito tayo sa settings. Pakita ko lang sa inyo. So, naka-Vulkan tayo na back-end. Yung rendering resolution natin ay 8x, 4K. Tapos dito sa may texture filtering, yung anisotropic filtering natin naka 16x. Ito yung sagad. Yan. Tapos yung texture filtering natin mismo ay Automax quality. So sagad-sagad yung ating setting dito.
yung setting dito. So, check natin. Okay, so dito muna tayo guys sa Daxter. So, nakaka 30-31 FPS tayo. Yun ang kanyang average. Pagdating sa smoothness, walang problema. Wala tayong frame drops, wala tayong struggle na mapifeel. Sa graphics, maganda guys. Wala tayong glitches na may experience. Basta maganda overall guys. Hindi lang kayo mag-enjoy sa mismong performance. Napaka-pleasing din sa mata. Hindi nabawasan yung ano niya. Yung mga kanto-kanto. Mas naging maganda talaga siya. Okay. So, try tayo ng ibang game. Okay, try natin yung GeForce. Okay, so itong GeForce ay isa sa may pinakamabigat na graphics sa PSP or sa PPS-SPP. Pero nakaya din niya. Ganun pa rin yung average FPS natin, 30 to 31 FPS. At again, napaka-smooth din. Ayan, wala naman tayong struggle na mapifeel. Sobrang cute din ang graphics niya. Okay. Oops. Okay. So, okay naman siya guys. Lipat tayo sa ibang game. Okay, dito naman tayo sa Crash Bandicoot. So, ano naman tayo dito? 60 FPS. Itong gameplay na ito ay compatible sa 60 FPS na gameplay. And yes, naabot naman ng ating Xiaomi 14T. Hindi ako makakyat. Ano ba ito? Yun. Okay. So, ayan. Yung graphics na guys. Napakaganda din. Ganda guys. So, kung plano nating maglaro dito ng mga PSP games, wala tayong magiging problema. Mag-enjoy tayo guys. Maganda yung performance. Kahit na sagad yung ating graphic settings, kayang-kaya ng phone na to. Okay, kung meron kayong gustong isuggest na game na gusto nyo i-try natin susunod, comment nyo lang dyan sa baba. Okay, so ngayon naman, puntahan natin isa sa pinaka-highlight ng phone na to, yung kanyang camera performance. Okay, konting recap lang sa kanyang camera specs. Meron tayong 50 megapixels, 1.7 aperture na merong OIS na main camera. 50 megapixels ang kanyang 2.6x telephoto camera. 12 megapixels naman yung kanyang ultra-wide camera. At yung kanyang selfie camera naman ay 32 megapixels. At ito ay co-engineered with Leica. Okay, so bago natin puntahan yung ibang mga photos, pakita ko muna sa inyo yung difference ng Leica Authentic at Leica Vibrant. Mapapansin nyo guys na yung Leica Authentic ay mas artistic, yung overall na color grading, mas dramatic kumbaga. So kung trip mong kumuha ng mga photos na parang naka Leica camera ka talaga, itong Leica Authentic yung dapat mong piliin na preset. Pero dito sa review natin, Leica Vibrant muna yung pinili ko dahil mas realistic yung timpla ng kulay at mas malapit din sa kulay ng ibang phones sa ngayon. Okay, so una natin tingnan kung meron ba tayong makikitang difference sa ultra-wide, 1x at 2x. Happy to report guys na color-wise, wala akong makitang noticeable difference. Kahit sa exposure, dynamic range, almost identical talaga sila. Kung hindi natin i-zoom, hindi natin makikita yung difference sa detalye at sharpness. Pero again, sa kulay overall, same na same. Okay, isang set pa na example. Makikita nyo yung grass, langit, kamukhang-kamukha ng kulay ng 1x at 2x compared dun sa ultra-wide. Talagang good job sa Xiaomi. Ito yung isa sa malaking pet peeve ko kasi sa mga camera ng phone sa ngayon. Madalas, halata mo agad na ibang lens na yung ginamit dahil sa timpla ng kulay. Pero dito sa camera ng 14T, parang isang camera lang yung ginamit mo. Okay, lakayan naman natin yung samples. Again, ito yung ultra-wide. Ito yung 1x. Ito naman yung 2x. Ang galing, di ba? Okay, ngayon naman, focus tayo sa main camera dito sa 1x. Again, naka Leica Vibrant pa rin tayo na preset.
Okay naman yung kulay, maganda exposure, okay din at sapat yung detalye na nakunan. Siguro ang complaint ko lang talaga kung minsan nako-compromise yung shadows, yung highlights, kaya medyo madilim sa ibang parts. Madalas mangyari yan kapag mayroong mga puno o kaya mga halaman. Sana ma-improve ng Xiaomi sa future software updates to. Okay din yung quality ng mga indoor photos natin at may natural depth of field, yung likod, kapag malapit tayo sa subject. Ngayon pagdating naman sa video, pagdating sa 4K 30fps na naka-off yung steady video, stable pa rin dahil sa OIS or Optical Image Stabilization. Ngayon naman, i-compare natin yung stabilization ng walang steady video, merong steady video, at yung naka-Steady Video Pro. Take note lang na kapag gusto natin gamitan yung Steady Video at Steady Pro, hanggang 1080p lang yung mararecord natin. At makikita nyo nakapansin-pansin dito na compromise na talaga yung overall quality kapag ginamit natin yung Steady Video Pro. So, use this mode wisely. Ito naman yung 4K selfie video recording. Makapansin nyo guys, maliban sa maganda yung quality, napaka-stable din. At pasasabi ko, mas stable yung 4K video recording dito sa 14T compared dun sa 045G na recently na-review din natin. At gusto ko lang din i-point out guys na kagaya ng 13T, pwede tayo makapag-shoot dito ng lag. So, punta lang tayo sa Pro. Yan. Tapos make sure nyo lang na naka-video mode tayo. I-swipe lang natin pababa at makikita ninyo, yan, pwede natin i-activate yung log video recording hanggang 4K 30fps. Malaking tulong guys yung feature na to para makapag-shoot tayo ng video tapos gusto natin sa post or sa pag-edit ay mag-color grade pa tayo. Parang sa iPhone, merong Apple Res lag na mode, dito meron ding lag. Okay, so yun na lahat yung mga additional information tungkol dito sa Xiaomi 14T. At sa tingin nyo ba, sulit yung phone na to para sa presyo 27,999 para sa 512GB na variant? I-comment nyo lang dyan sa baba yung opinion niyo tungkol dito sa phone na to. So, kung ako naman yung tatanungan ninyo, marirecommend ko siya, guys. Pero kung naka 13T ka ngayon, skip mo muna to. Kasi hindi mo masyadong mapifeel na nag-upgrade ka kung again galing ka sa 13T tapos pupunta ka dito sa 14T. Hindi ganoon kalaki yung difference. Maghintay ka pa ng isang generation or isang series para ma-feel mo talaga na nag-upgrade ka. Pero kung galing ka sa 12 pababa, pwede ka na mag-upgrade. Mapi-feel mo talaga. And again, nasatisfy ako sa performance ng phone nito kahit dun sa camera. Meron lang mga konting kailangan pang i-improve yung Xiaomi sa mga susunod na software updates. Sa timpla lang naman tsaka exposure. Pero overall guys, maganda. Battery wise, okay na rin, pasado na rin. At sure naman tayo na ma-improve pa yan ng Xiaomi sa mga darating na software update. So again guys, i-comment nyo lang dyan sa baba kung sa tingin nyo ba sulit yung phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.